Sinisingilan daw ng kapatid sa upa, biglang inupakan pa? Aray ko po! Pero ang punot dulo raw ng lahat, inggitan sa mga pamana ng kanilang mga magulang? Sa closed-circuit television o CCTV footage na ito nakuha noong June 9, makikita ang pagdating ng ilang lalaki sa harapan ng isang bahay. Nakikipagtalo ang mga ito sa isang lalaki na nasa loob ng bahay. Maya-maya pa, nilapitan nila ang isang babae na naka-blue. Saglit na kinausap at binatukan. Inaawat sila ng isang babaeng naka-red habang nakikipag-away sa lalaking nasa loob ng bahay. Pero ang isang lalaki, bigla na lang sinuntok ang babaeng naka-blue. Bumulagta ang babae at nawala ng balay, pero ang lalaki tila naglakad lang papalayo matapos pagbukatan ng kamay ang babae. Dumulog sa resibo si Tina, hindi niya tunay na pangalan, para ireklamo ang naranasang pananakit. Ang mga nanakit sa kanya, hindi lang niya basta kadugo kung hindi kanya pala mismong mga kapatid. Nang magpa-medical legal si Tina, nakitang may multiple abrasions at contusions o pasa si Tina sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ano po yung resibo o yung pagpapatunay na inyong dala ngayon para ho gawing ebidensya na talagang kayo'y nasaktan? O galing po sa ospital. Ano ho ito? Resibo po na papatunay na ako ay sinaktan ng kapatid ko at inutang ko pa po ito. Pero ano nga ba ang ugat ng matinding galit ng kapatid ni Tina na nauwi sa pananakit sa sarili niyang kadugo? June 9 na resibuhan ng CCTV footage na ito ang pananapak ng isang lalaki sa isang babae. Ang plot twist, kapatid niya ang babaeng sinuntok at hinayaang bumulagta sa sahig. Ano po laman niyang cellphone na yan? Ito pong laman nito ay kuha galing sa barangay Aplaya. Ano nangyayari ho dyan? Oh, Tinulak pa po ako ng isa kong kuya. sino ho yung tumulak sa inyo? Binatukan ho kayo ah. Opo. Ayan na ho ulit oh. Oh. Kayo ho yung bumagsak? Opo. Saan ho kayo bumagsak? Kanal ho ba yan? Ano po, main road po. Main road? Saan ho tumama yung batok nyo? Sa bakal po ng gate. Pero pagbagsak nyo ng patiyaya, tumama ho itong likuran ng ulo nyo. Opo. Siyam na magkakapatid sila Tina, masaya raw ang kanilang malaking pamilya, pero taong 2018, nang tumuntong sa edad na 76 ang kanilang ama, ipinaubaya niya kay Tina ang kanyang mga ari-arian sa pamamagitan ng isang Special Power of Attorney o SPA. Ayon kay Tina, sa kanya ipinagkatiwala ng kanilang ama ang isang paupakan at 2 hektaryang lupain. Dito na raw nagsimulang magkalamat ang dati nilang one big happy family. Bakit to humantong sa pisikalan yung pangyayari na ito? Dahil yung magulang ko, pinagkatiwala sa akin yung kabuhayan niya. May kaugnayan ba itong gulo na to? Yes Itong po. sakitan? Ano ko? Ako po nag-aalaga sa tatay ko, kinuha nila. Pagkakuha nila, sila na kumukuha ng paupahan. Aha. So, sige, okay lang. Pero sinasaktan pa rin nila ako. Aha. Ginugulo. Aha. Nasa kanila na ang tatay ko, pati yung paupahan. Hmm. Ang huling dahilan pala nila, yung dokumentong lupa ng tatay ko ng ektarya. Aha. Yun ang gusto nilang makuha ang dokumento. Nakapanayam ng resibo ang kapatid ni Tina na sumuntok sa kanya. Giit niya, ipinagtanggol daw niya ang ama laban kay Tina na sinasagot-sagot daw ang kanilang ama noong June 9 ng gabi. Ako po nasaktan po yung kapatid kong bunso dahil po sa nagkakagulo na sa loob. Minura niya tatay ko eh. Masakit po sa akin yung mumurahin niya tatay ko. Pero ayon kay Tina, hindi daw totoo na minura niya ang kanilang ama. Walang katotohanan po yun. Kita naman po sa CCTV footage na pumasok po sila sa loob, may hawak na palakol, maso. Kung makipag-usap sila ng maayos, dapat wala silang dalang armas. Planado na nila na gusto nila ako patayin. Ang paniniwala ni Rene, gusto raw ni Tina na masolo ang mana. Nakikita ko po sa kanya na gusto niya makuha lahat. Yung pagmamanahan namin magkakapatid. Walang katotohanan po yung puro kasinungalingan lang. Madumi ang isip nila. Ang sa akin, kaya ako binibenta yon, pinagkatiwala sa akin ng tatay ko, para sa kanila yun, para mabago ang buhay nila. Maging ang kinikita sa paupakan ng kanilang ama, pinagtalunan din ng magkakapatid. Yung 2018 po, nasa kanya na ang upa ng tindahan. Sa kanya po ibinigay ng tatay ko, nanay ko, na hindi naman kami nababahagihan. Hanggang ngayon,
Hindi po totoo yun. Yung tanong bakit pinamanage sa akin ni Daddy yung paupahan? At ako ang pinapamanage na huwag sasabihin sa mga anak niya dahil kilala niya ang ugali ng mga anak niya. Sinuntok ng isang lalaki ang sarili niyang kapatid, bumulagta ang babae sa sahig at hindi na tinulungan pa ng lalaki. Ang rason sa violenteng insidente, inggitan at sumbatan daw sa mga natitirang ari-arian ng kanilang nabubuhay pang ama. June 18, nagkaroon ng pagdinig sa barangay para sa away ng magkakapatid. Hindi man nagkasundo ang dalawang partido sa unang hearing, nag-issue raw ang barangay ng protection order para kay Tina. Babantayan ng mga kawani ng barangay si Tina laban sa kanyang mapanakit na mga kapatid. Para sa ikalilinaw at ikapapanatag ng loob ni Tina kasama ang resibo, kumonsulta siya sa isang abogado para malaman ang kanyang mga karapatan. So based dito sa SBA, ikaw lang ang authorized magbenta eh. So walang involvement dapat yung mga kapatid dito sa sa SBA. Inilapit din ni Tina ang pananakit ng kanyang kapatid. Pwedeng po yan eh, attempted homicide eh. Kasi considering yung location kung saan kasi nuntok. Ayon kay Tina, desidido siyang magsampa ng kaso. Handa akong kasuhan, kailangan magbayad sila sa ginawa nila sa akin. Yung pagsuntok na nawalan ako ng malay, paano kung hindi na ako nagising? Kawawa po yung anak kong nag-iisa. Kapag usaping mana, nakalulungkot na pinag-uugatan nito ng away sa pamilya. Kailanman, walang lugar sa lipunan ng pananakit sa kapwa, magkaduguman o hindi. Mahal ko sila eh. Kaso, hindi nila ako mahal. Nariyan ang batas para masiguro ang karapatan ng bawat isa at mapanatili ang kapayapaan.